Bisita ni Harmony isang gabi si Darwin. Unang natapos kay Hans ang kontrata nito sa Singapore. Ibinigay nito sa kanya ang mga padala ng nobyo, mga damit, DVDs at chocolates ang laman ng kahon. Mayroon ding isang musical Christmas card na bigay si Hans. Harmony, meron sana akong sasabihin sa'yo. Maya-maya ay sabi ni Darwin. Halatang balisa ang lalaki. Naapakangat ang ulo niya mula sa binabasang card. Yes? Well, tungkol ito sa boyfriend mo. Bakit? Bigla siyang kinabahan. Hindi niya gusto ang nababasa niya sa mukha ng kaharap. Kasi Harmony, may iba pang girlfriend sa Singapore si Hans. Naumid ang dila niya. Nabitawan niya ang card. Actually, bago yung girlfriend niya ngayon, mayroon pang dalawang nauna puro Pilipino rin. Kwento pa ni Darwin. Sabi niya sa akin, wag ko raw sasabihin sa'yo kasi hindi niya naman siniseryoso ang mga babaeng iyon. Ikaw pa din daw ang mahal ni Harmony. Masyado lang daw siyang homesick sa Singapore. Ginagawa niyang diversion ng mga babae sa Singapore dahil sa homesickness. Sa wakas ay nasabi niya. Kumumpas ang kamay niya. Well, to hell with him. I'm sorry, Harmony. Ayoko sanang makaalam sa inyo. Kaso hindi na talaga kaya ng konsensya ko. Kasi nabuntis pa niya ang isang nagarong girlfriend niya doon at balita ko ipinalaglag ng babayang baby ng iwan ni Hans. Kagat labing nasa po niya ang noo. God, mas gusto yata niyang sumuka kaysa umiyak. Gabi na, Dar. You can go now. Salamat sa pagpunta mo dito. Sabi niya sa lalaki makaraan ng ilang saglit na katahimikan. Nang mapag-isa ay padarag niyang dinampot ang kahon ng mga padala ni Hans at walang anumang itinapon iyon sa basurahan. Nagpasya siyang tawagan ang nobyo noon din. Diretsahan niyang sinabi rito ang lahat ng natuklasan niya. Who told you that? Bulalas ng lalaki. Some concerned citizen. Sarcastic niyang sagot. I want the truth now, Hans. She demanded. Mahigpit ang hawak niya sa telepono. Matagal bago nakasagot ang nasa kabilang linya. Yes, it's true, Harmony. Sa wakas ay sabi nito. Well, damn you. Bulyaw niya. Hinilot niya ang noo. Harmony, ikaw pa rin ang mahal ko. Flings ko lang ang mga babaeng iyon. Kung mahal mo ako, hindi ka maghahanap ng flings dyan, Hans. Ayaw niyang umiyak. Hindi dapat iniiyakan ang mga lalaking kagaya nito. Ang dapat sa mga ito ay isinusumpa. Well done, Hans. Pasya niya. No, please. I'm sorry. Please forgive me, sweetie. Wala nang anumang explanation. Ano ang pagtutuwid sa nagawa mong kagaguhan? Goodbye. Gigil niyang ibinaba ang phone sa cradle niya. Ibinagsak niya ang katawan sa kama at niyakap ang isang unang doon. Ang sama-sama ng loob niya. She did not deserve all this. Wala siyang ginagawang masama para saktan at mainsulto ang buong pagkatao ng ganito. Great, the famous DJ Sydney na nagbibigay ng payo tungkol sa pag-ibig at buhay ay niloko lamang ng boyfriend. Okay ka lang ba, Harmony? Lalong sumambako lang mukha ni Harmony. Pangatlong tao na si Oscar na nagtanong sa kanya niyon sa araw na iyon. Una ay si Monet sa information desk. Sumunod ang station manager at kaibigan niyang si Lemuel nang mag-report siya sa opisina nito. Kanina ko pa kasi napapansin parang ang tamlay-tamlay mo ngayon. Okay lang ako, Oscar. Inatakay lang ako ng insomnia kagabi. Saka na lang siya magkukwento sa mga ito kapag medyo okay na ang pakiramdam niya. Ayaw niyang gumawa sa harap ng mga kaibigan. Hindi siya likas na madrama. She always believed she was made of tough materials. Nang may on-air ang pinakahuli sa mga text messages na natanggap nila, ay ipinatugtog niya ang Fixing a Broken Heart, ang request ng kanilang problematic listener. Matapos nilang sunod na patugtugin ang version ni Christian Bautista ng kanta, ay inlahad na niya ang kanyang opinion ukol sa problema nito. Well, bleeding heart, I really hope you'll find a way to fix the mend your broken heart. Sometimes the cure is really within us. I believe that our body has its own healing power, and it's up to us if we really want to get better or not. Try not to find some other girls just to divert your attention from your misery. Facing your problem is only the key. Face the pain like a man. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Learn to accept that things do not always go your way. And time heals all wounds. You may never forget the pain, but you can always move on with your life. Parang sarili niya ang kinakausap niya ng mga sandaling iyon. Bleeding heart, I hope you can find a new love soon. Just wait. Love comes when you least expect it. For the meantime, live your life to the fullest. Here's a song for you. One Last Cry ang pinatugtog niya. Isang Friday night ay tinawagan siya ni Storm. Nagyayayang lumabas ang lalaki. Tinatamad akong lumabas eh. Matamlay na tanggi ni Harmony. Punta na lang ako dyan kung okay lang sa'yo. Turuan mo akong magtong-its. Sige ba? Pagpayag niya.
Natuto siya ng tong-its kay Oscar. Ilang sandali pa, dumating na si Storm sa bahay nila. May dala itong pizza. Mabilis namang natuto ang lalaki sa tong-its. Ilanta na nila ang pizza nang makailang rounds sila ng baraha. May napansin si Storm sa console table. Nasaan na yung picture niyo ng boyfriend mo? O sisa nito? Itinapon ko na. Mahinang sagot niya. Why? She decided to tell him the truth. Nag-confide siya sa lalaki. Wala siyang inilihim. Nang hindi na niya mapigilang pumatak ang mga luha niya, lumipat si Storm ng upo mula sa kinasasalampakang carpeted floor ng salas. Tumabi ito sa kanya sa sopa. He is such an asshole. Storm, bulalas niya sabay pahid sa mga mata nang matapos ang kwento niya. Ginagap nito ang isang palad niya. He doesn't have any right to hurt you like that. And maybe he doesn't truly love you at all, Harmony. Dahil hindi siya gagawa ng ganun kung taghalagang mahal ka niya. Marahan siyang napatang. Tahana, alo ng lalaki at masuyong pinahid ang basang niyang mga pisngi. It's okay. Inakbayan siya nito. May darating din tamang lalaki para sa'yo. Iyong magmamahal sa'yo ng tunay at hindi ka lolokon. She stopped crying. Parang nakahanap siya ng kakampi sa mga bisig ni Storm. Suddenly, she found herself feeling comfortable in his arms. She felt safe and secure. Kailan kaya darating iyang tamang lalaking yan? Nasabi lang niya, malapit na. Pag nagawa na niya ang sira niyang spaceship, tinampal niya ito sa dibdib. Kainis ka talaga. Alien yung lalaking iyon ganon? Lumabi siya. Sa bagay, wala na nga sigurong lalaking earthlings ngayon ang talagang magiging tapat sa kanyang minamahal. Men are really polygamous by nature. I beg to disagree. Protesta ni Storm. Hindi lahat ng lalaki sa mundo ay kagaya ng gago mong ex-boyfriend. Ako tapat akong magmahal. I won't make you cry. Napatingaya siya sa mukha nito. Nagkatitigan sila. Well, iyon naman ay kung ano ang magiging boyfriend mo. Pagtatama nito. But I know that I'm not really your type kahit noon pa man. Si Kuya Kevin ko yata. Ikaw may gusto noon. Kaya nga ang sungit-sungit mo noon sa akin. Tinampal niya uli ang dibdib nito. Mas malakas. Excuse me, hindi ko gusto ang kuya mo. Actually, si Danica ang may crush doon. At kaya ako masungit sa'yo noon ay dahil asar ka kasi. Bigla niya tuloy naaalala ang paghalik nito sa kanya noon nang dahil sa piko na nila. Pero naunahan siya ng hiya. Naungkatin pa. Sumapit ang Pasko. Magkasamang nag-celebrate sina Storm at Harmony sa kondo ng lalaki. Hindi na sila umuwi sa kanilang mga probinsya. Katwiran nila. Pareho, nagpunta nga sila sa syudad upang magkaroon ng sariling buhay nang malayo sa kanilang pamilya. It was about time for them to experience Christmas in the city. You like it? Ani Storm nang buksan ni Harmony ang regalo nito sa kanya. Napawaw siya nang makita ang laman ng maliit na box, isang gold bracelet na may charm na 4-leaf cover. Thank you, Storm. Isinuot nito sa kanya ang pulseras. It looks good on you. Hinalikan niya ito sa pisnga. Thank you talaga. I'm not really fond of jewelries, but I love it. Bigla tuloy siyang naliit sa regalo niyang necktie sa lalaki. Pero mukhang nagustuhan naman ito iyon. He even kissed the tip of her nose nang mag-thank you na ito sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Sa New Year, magkasama pa rin ba tayo? Well, I have to be in Radio City for the countdown, Storm. Dismayado yata ito sa narinig. Magtatrabaho ka. Nakasimangot nitong tanong. Kailangan isa ako sa mga mag-host sa countdown namin. Gusto niya sanang invite si Storm sa Radio City sa New Year, pero baka mabore lang ito sa paghintay sa kanya hanggang matapos ang programa. New Year na naman pala. Sa Radio City, sila noon ni Hans ang magkasama tuwing bisperas ng bagong taon. Kasama rin ni Oscar ang girlfriend nito at hindi rin nawawalan si Limon lang girls. Pagsapit ng eksaktong 12:00, they would greet the New Year with kisses. Last year wala siyang kapartner dahil nasa Singapore na noon si Hans, but he was on the phone singing Auld Lang Syne and her while the other employees were kissing their lovers. Hindi siya gaanong nainggit noon, but now, loveless niyang sasalubungin ang bagong taon. Masaya at maingay sa Radio City nang sumapit ang New Year's Eve. Kanya-kanyang dala ng mga partners ang mga empleyado, baha ang champagne at mga pagkain. Isinentro na lang ni Harmony ang atensyon sa pag-host ng top requested songs of the year habang ang lahat ay nagsasaya sa labas ng kinaroroonan niyang cubicle. Kasama niya si Oscar at ang girlfriend nito. Sumapit ang 10 seconds countdown. Siksikan ng mga disc-jockey ng Radio City sa cubicle sa sabay-sabay na pagka-countdown. Maya-maya pa ay nagpula sa na ang mga ito at hinalikan ng mga kapareha habang on-air ang kantang Auld Lang Syne. Hinahalikan na ni Oscar ang girlfriend nito sa loob ng cubicle. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa side pocket ng kanyang pantalon. Happy New Year! Bati ni Storm na siyang tumataw.
Hey, napangiti siya. Happy New Year, Storm. Kawawa ka naman dyan. Biro pa nito. Oo nga eh, pagsakay niya, walang kumikis sa akin. Napalabi pa siya, ako na lang sana, anito. Kung andito ka lang ba eh, lakas loob niyang sabi sabay biro din. Tumawa ito. Talaga? Papayag kang pahalik sa akin kung nandyan ako? Sige pa rin siya sa pagsakay sa biro. Oo naman, no big deal na naman iyan dahil nahalikan mo na ako noon, diba? Hindi niya alam kung saan ang galing ang lakas ng loob niyang sabihin ang lahat ng iyon ngayon. Maybe dahil sa kausap niya lang sa phone ang kabiruan niya. Nun kaniyang masasabi ang lahat ng iyon sa harap nito. Kinalabit siya ni Oscar. Paglingon niya rito, may itinuturo ito sa labas ng glass cubicle. Muntik niyang mabitawan ang cellphone sa nakita. It was Storm. Ngiting-ngiti ito. So paano ba yan? Walang bawian ha? Sabi nito bago pinindot ang hawak na cellphone. Nataranta siya, lalo na nang pumasok ito sa kinaroroonan niya at iwan sila roon ni Oscar at ng girlfriend nito. Nanginginig ang mga kamay na ibinalik niya sa bulsa ng pantalon ng cellphone. Anong ginagawa mo dito? Kandaw-tal niyang tanong kay Storm. Well, sabi mo kasi walang hahalik sa iyo pagsapit ng New Year. Kaya ako na lang. Ipinipresenta ko na ang sarili ko. Pumayag ka naman so. Bago pa siya nakahuma, hawak na nito ang bewang niya. Storm, Happy New Year, Harmony Catherine. Anas nito sa kain ng kanyang bibig niya. She had felt his lips before, pero hindi ganito ang hatid ng sensasyon ng unang halik niya noon. Now his lips were ardent, nakakatupok ng lakas. Nanlambot lahat ng parte ng katawan niya. Hindi niya namalaya na sinasagot na pala niya ang bawat galaw ng mga labi ng lalaki. Pigil pa rin niya ang hininga hanggang sa bitawan na siya ni Storm. He was looking deeply into her eyes. Hindi niya mabasa ang mga nasa mata nito. Nang marinig niya ang palakpakan ng mga tao sa labas ng cubicle, ay noon lang siya parang nataungan. Grabe ka namang manggulat. Bulalas niya kay Storm. He grinned. Papayag ba naman akong magbukakang kawawa dito? Siyempre hindi. Hindi na tinantanan si Harmony ng mga katrabaho niya sa Radio City mula nang halikan siya ni Storm sa harapan ng mga ito noong nagdagang bagong taon. Are you sure you guys are not doing something? Tudang tanong sa kanya ni Limbel. Something what? Balik tanong niya. Something sexual. Limbel, nanlaki ang mga mata niya. We're just friends. Yung halik na yun, wala lang yun. It was just a casual New Year's kiss. It was very torrid. Ang dami niyong tinalong kissing scene sa pelikula. Pabirong inirapan niya ang boss. Selos ka lang eh. Hayagan kasi ang pagka-crush nito sa kanya. Pero alam nitong wala itong pag-asa sa kanya kaya hindi siya nito tinangkang ligawan. Bakit mo nga ba ako pinatawag? Pagbabago niya sa usapan. Well, lately kasi ay napansin kong nagsasuffer na sa social life ko dahil sa trabaho. And, how about gawin kitang assistant station manager para may kahati naman ako sa trabaho dito? Nanlaki ang mga mata niya. You're promoting me? Why not? Dahil sa'yo kung bakit sikat ang Radio City. You can still be a DJ and producer of your own show, pero tutulungan mo na ako sa pagpapatakbo ng station na ito. That means higher compensation of course. Masaya niyang ibinalita kay Storm ang natanggap na promotion. Nakuha naman siya nito sa kantsaw at inilibre niya ito ng dinner. Hindi niya inaasahan na daadatnan sa porch ng kanyang bahay sa paghatid sa kanya ni Storm pauwi. Nagtatanong ang mga mata ng lalaki nang walang namutawing anumang tinig mula sa kanyang bibig. It's him, Hans. Mahinang naiusal niya makaraan ng ilang saglit. Napatiimbagang ito. Gusto mo ihagis ko siya palabas ng bakuran mo. I'll just talk to him, Storm. Bababa na sana siya ng kotse nang pigilan ng lalaki ang kamay niya. Harmony, please don't tell him hurt you anymore. Mahinang sabi nito sa kanya. Tumango siya. I'll be right here. Pinisil nito ang palad niya. Napakahagard ng hitsura ni Hans. Harmony, mahinang bunga nito pagtungtong niya sa porch ng tirahan. Halos tabigin niya ito sa kanyang pagtungo sa pinto. Anong ginagawa mo dito? Magaspang niyang sita sa lalaki. Hindi ko na tinapos ang kontra ko, Harmony. Nandito ako ngayon to set things straight. You've already ruined everything between us, Hans. Angil niya sa kabinuksan ng pinto. Sumunod ang lalaki sa loob ng bahay. Please, sweetie, give me another chance. Oh, stop calling me sweetie. Nasusuka ako. Kahit ano, gagawin ko just to win you back, Harmony. Sumamo nito. I love you. It's over, Hans. Mapait niya ngayon. Huwag ka nang umasa pa. Magsasayang ka lamang ng panahon. Niyakap siya ng lalaki, pero nagpumilit silang kumalas. If you really love me, then you wouldn't have let your testosterone roll over your head. Sana naisip mo yung pagmamahal na sinasabi mo bago ka ng babae sa ibang bansa. Hans Pimentel. I'm sorry. I was just sad and weak that time. Wala kang ideya kung gaano kahirap mamuhay ng malayo sa mga bagay na kinasanayan mo.
Hindi pa rin niya excuse. Sino ba kasing nagpalaya sa iyo sa Pilipinas? Muling tinangkang yumakap ni Hans sa kanya, ngunit isang malakas na sampalang ibinigay ni Rito. Sapo nito ang kaliwang pisngi. Saka ito napangiti ng mapait at nanguumayam na tumingin sa kanya. Itinuro nito ang labas ng bintana. Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo akong patawarin, Harmony? You're refusing to give me another chance dahil may ipinalit ka na sa akin. Panumbat nito. How dare you? Sigaw niya sa pagmumukha nito. Hindi ako kagaya mong manluloko at salawahan. Ipinagtula ka niya ito palabas ng pento. Get the fuck out of my house. Ayaw na kitang makita pa kahit kailan. She rested her both hand on the balustrade of her porch nang sumibad na palayo ang kotse ni Hans. Mabigat ang emosyong nararamdaman niya ngayon. Hindi niya naisip na ganoon pala katindi ang magiging pag-atake ng poot sa kanya sa pagkakita kay Hans ng personal. Are you okay? Worried na tanang ni Storm nang makalapit ito sa kinaroroonan niya. Hindi niya nakuhang sumagot dahil sa panginginig ng kalamnan at bugso-bugsong paghinga, bunsod ng matinding galit na nadarama pa rin sa ex-boyfriend. Niyakap siya ng kaibigan. I wish I can make feel you better, Harmony. Bulong nito. Just stay here with me for a while. Nasabi niya at yumakap din sa lalaki. She found both strength and refuge in his arms. Ngayon lang yata siya nagpakita ng kahinaan sa isang tao. She faced and solved all her problems alone. Pero kay Storm, hindi niya alam pero komportable siya magpakita rito ng kahinaan at vulnerability. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa tuktok ng kanyang ulo at paghaplos nito sa kanyang buhok. Lalo namang humigpit ang kayakap niya rito. Noon niya nahiling na sana ganun